Mag-isa na lang ako sa bahay. Nung mga unang gabi, halos di ako makatulog, doble ang lock ko sa mga pinto. Nakakatakot pala mag-isa, lalo na kung matanda ka na. Makalipas ang 3 araw ay nag-install ng CCTV ang anak kong si Gloria. Sinabi niya sa akin na lahat daw silang magkakapatid ay may access doon. Nilagay na rin niya sa cellphone ko para pag aalis, daw ako ay makikita ko rin. Alam kong nag-aalala sa akin ang mga anak ko, gawa nga lamang na may sari-sarili na itong pamilya. Ayoko naman makitira kahit isa sa kanila, bukod kasi sa ayaw kong iwanan. Ang bahay ko ay ayaw ko din makigulo pa sa kanila. Sinabi ko naman na kay Gloria na pwede silang tumira mag-asawa sa bahay. Pero ang bilis ng tanggi ni Gloria at sinabing kaya nga po bumili kami ng bahay para tirahan namin, saka ayoko po dito, napakaraming kalat. Ang laki ng bahay pero ang hirap gumalaw. Hindi na lang ako kumibo dahil alam ko na naman kung ano ang pinupunto niya. May mga kamag-anak din silang pinapapunta sa bahay para makasama ko. Naka-4 na palit na sa loob ng 1 taon pero walang tumatagal. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing umaalis ang nakakasama ko ay sinisermonan ako ng mga anak ko. Hindi daw aalis yun ng walang dahilan. Siguro nga kasi mahigpit talaga ako sa bahay. Mapagamit o pagkain man. Fast forward. Meron isang pangyayari na talagang hindi ko malilimutan. Isang umaga nagwawalis ako sa labas ng bahay. Madami kasing tuyong dahon na nalaglag. Di sinasadya na nahulog ako sa open canal. Mababa lang naman ang tubig pero mataas ang kanal. Kaya hindi ko kayang umahon mag-isa. Saktong dumaan ang pamangkin ko. Tinawag ko siya at humingi ng tulong na iahon ako. Pero tumingin lang siya sa akin at umalis na. Nanggagalaiti ako sa galit at nasabi ko sa sarili ko na ang sama ng ugali niya, palibhasa walang pinag-aralan. Mabuti na lang at araw ng kolekta ng basura at nakita nila. Kaya ako nakaahon. Ang bilis ng lakad ko, talagang susugurin ko ang bahay ng pinsan ko para pagsabihan ng anak niya. Galit na galit ako. Tanaw ko na ang bahay nila nang bigla akong natigilan. May naalala ako. 6 years ago, bakasyon ako sa Pinas noon. Tandang-tanda ko pa, pumunta sa bahay ang pinsan ko at anak niya. Umiyak ito at nakikiusap sa akin na mangutang para pang matrikula ng anak niya. Pero mabilis. Ako tumanggi at nagdahilan na meron din akong pagkakagastusan. Nagmamakaawa sila sa akin nung mga panahon na yon. Nagbago ang isip ko dahil sa alaalang yon. Umuwi na ako ng bahay. Naghugas lang ako ng katawan at nagpalit ng damit at humiga ako. Muli kong binalikan sa isip ko ang nakaraan. Pilit kong inaalala yung mga taong tinanggihan ko na lumapit sa akin para humingi ng tulong, pati yung mga taong nanghingi ng pasalubong na wala akong binigay. Doon ko napagtanto na madami pala sila. Ganun pala kasama ang ugali ko na dumating sa point na nahihirapan ako at kailangan ko ng tulong pero pinabayaan lang ako. Akala ko ay marami na akong pera at di kakailanganin ang tulong ng iba, pero may mga klase ng tulong na hindi kailangan kahit 1 sentimo. Gaya ng sitwasyon ko kanina, bigla kong naisip ang pinsan kong si Randy. Matagal na yun, 8 years na ang nakalipas. Bakasyon din ako sa Pinas noon nang dumating ito sa bahay hating gabi. Umiyak at nagmamakaawa na pahiramin ko ng 10,000. Nasa ospital daw ang asawa niya at operahan. Tinanggihan ko ito. Sinabi kong kabibili lang namin ng sasakyan at said na side ako. Pinakita ko pa nga sa kanya ang bagong kotse para maniwala siya. Kahit ang totoo ay kayang-kaya ko na pahiramin siya. Hindi kasi umuubra sa akin ang mga problemang emergency para sa akin. Nagpamilya ka, dapat nagsikap ka para pagkailangan. Mudi ka mangungutang, umuwi si Randy ng gabing yun na walang napala sa akin. Pagkalipas lang ng 4 na araw ay pumanaw ang asawa nito. Hindi na ako nakapunta sa burol dahil ng mga oras na yun ay nasa biyahin ako paalis na uli. Ganun pa man ay nagpunta naman ang mga anak ko at simula noon ay di ko na alam ang nangyari sa byudo kong pinsan na may 3 anak. Napaisip ako, asan na nga kaya si Randy? Kumusta na kaya siya?